Magandang araw mga ka-JSS. Nandito pa rin po tayo sa Dubai at ang mga kasama po natin ay si Ma'am Rowena. Thank you, Ma'am. Rowena na lang. Okay, dahil kasi syempre mas maganda yung ganoong kwentuhan na talagang Rowena lang. Oo. Okay, Ma'am. We're gonna start about, by telling us about your childhood. Sige. So tell us about your childhood. Alam mo ba, nag-iisang babae ko. Okay. Tapos, tatlo yung mga kapatid ko na lalaki. Pang third ako. So, growing up, hindi naman kami ganoong mayaman. So, alam mo naman ugali sa Pilipino, di ba? Hindi ako nakakabili ng damit. And would you believe, nagkaroon ako ng bestida siguro noong high school na ako one time. Dahil may a-attendan lang akong JS prom. Pero during that time, ang tradition sa amin, kung ano yung pinaglumaan ng kuya ko, pupunta doon sa sumunod sa kanya. Pagkatapos ng sumunod sa kanya, mapupunta sa akin. Okay. Kaya imagine mo, pang third ako. So bago makarating sa'yo, maluwag na. Yes, exactly. Pero that's the beauty of it. Dahil kasi doon ko naman, if I look back, doon ko ngayon vina-value yung what you can actually have. So hanggang sa noong high school ako, iniisip ko, wala ako man lang bestida. And I cannot even force my parents. Dahil kasi syempre, wala naman hindi naman talaga kaya . So hanggang sa noon ako natutong manahi kasi mami ko nananahi. Opo. Kaya sabi ko, palda, madali lang naman ang palda. So pinag-aralan ko paano manahi. Tsaka kasi elementary, tinuturo naman yan . Opo. Meron yung home economics. Yeah. Kaya natuto naman ako So ito yung makinang tapak-tapak. Yes, oo, yung tapak-tapak pa, no? Okay. Tapos hanggang sa sabi ko, sige, tela na lang, magkano. Buti na lang nung time na yon payat pa ako, hindi ganito. I was 1/4 of what I am right now. Kaya, tipid ako sa tela. Kahit half yard lang, makakagawa na ako ng palda. Hanggang sa nag-college ako, gano'n na din. Tapos hanggang sa nagkaroon ako ng interest in fashion design. Okay. Pero ang course ko nung college is fine arts na. Okay. Fine arts major in advertising. Galing. Pero, before... Pangarap mo nung bata ka? Yun na talaga? Hindi, alam mo, pangarap ko nung bata ko, maging yung, alam mo yung sa bus, yung nagtitiket. At saka yung pangarap ko nung bata ako, hindi, I'm just trying to be honest. Yeah. Yun yung mga ambition ko. Kasi noong tatandaan ko, ang kama namin, bunk bed. Okay. Tapos sa bunk bed, sumasabit ako dyan. Kasi wala akong kalaro, puro lalaki lang . So, ang fascination ko noon, para bang gustong-gusto ko yung nagtitiket sa bus. Kaya gumagawa ako noon yung newspaper, ginagawa kong ticket. Tapos ako yung kunyari nagtitiket, Quiapo. Enjoy ako noon. After noon, ang magiging laro ko naman yung mga garapon. Kunyari nagtitindahan ako, kunyari may tindahan. Kaya ganun lang kasimple gusto ko sa buhay. Okay po. Saan po lumaki si Ma'am Rowena? Saan lugar? Actually, nagpasig kami, tapos nag-San Juan, tapos ngayon nasa Antipolo kami. Okay, lumabas Kaya na. lumabas na, oo. Okay. Kaya madami kaming places na lipat-lipat noong lumalaki. Opo. Kaya siguro, yun din yung transformation namin, iba-ibang environment yung Okay. Pero within Manila lang kami. Opo. So tapos Kaya, saan na kayo nag-university niyan? Sa College of the Holy Spirit. Okay. So, ayaw talaga ng daddy ko doon. Okay. Kasi nga, unang-una, syempre, mahal yung all-girls school, ganyan. Ako naman, parang iniisip ko noon, usually, pagka maganda sa eskwelahan, madaling makakakuha ng trabaho. Ganoon, di ba? Yun yung mindset natin, . Tapos, kaso, ayaw ng daddy ko yung course na gusto ko, na fine arts. Okay. Gusto niya commerce. Okay. Hindi naman ako maka-number. Kaya ang first course ko is AB General. Okay. General muna ako. Opo. Tapos, after ko ng 2 years, sabi ko, papasok na ako ng fine arts. Ayaw pa din ng daddy ko. So, ang ginawa ko, ko, student assistant, ganyan, para lang kahit papano meron akong extra na pera. Ayun na yung pinaka working student. Yes, working student. Tapos, na ako noon, while studying kasi yung first 2 years ko sa college, Opo. nag-take din ako ng fashion design sa Slims. Okay. So, it's a short course, 1-year course lang yon. So, natapos ko na din yon. Okay. Tapos, nung ika-third year college ko na, nag-apply ako ng apprenticeship kay Bobby Novinario.
po siya? during that time, a well-known fashion designer. Okay. Kasi malapit lang yun sa school namin eh. Ang Holy Spirit is in Minjola at tapos ang shop niya nasa Quezon City, sa Mayon. It's just a one jeep ride lang from the Okay. school. Oo. Tapos, tsaka kasi noon time na yon, nagdo-dorm ako sa Holy Spirit kasi malapit. ang bahay namin nasa Antipolo. Malayo na. Oo, kaya nasa dorm ako, pero yung labas na dorm, yun doon sa may Concepcion Aguila, natatandaan ko pa. Hindi pa bumabaha doon. Bumabaha, oo. Pero one thing memorable doon eto na, list na tayo doon sa kwento. Noong People's Power, nahandun ako. Oo, noon yung time na, lalo na nung vinacate na nung Marcos family yung Malacanang. Maulit ba ang... Hindi ko alam eh. Hindi ko alam eh. Mukhang malapit-lapit na mabalik yata doon. Let's just hope for a peaceful situation. Ganun. Amen. Whatever it might be, anumang administrasyon, I'm just only hoping for a peaceful scenario for everyone I else think there. that's all we can do for now. I mean, Yes, just for, exactly. na sana Oo. maging maayos lahat. Oo, kasi kung tatanungin mo ako, I really don't want to talk about politics dahil kasi I'm not really a person. I just only have opinion, but I am not really very strong Same in... here. I mean, obviously, mm-mm. siguro sa Global Success Stories, nandito tayo para mag-inspire. Hindi Yes, tayo exactly. Kaya kung sakali yung, okay, napunta tayo doon sa everyone has an opinion, so we don't have to fight each other nang ibabash natin si dahil kasi makaganto siya o makagano. We just need to respect each other's opinion. So, gano'n na lang ang sa akin, and I would advocate for that one, And respect. just God bless Philippines. Ganun, parang God bless oo. Philippines na lang tayo. Yes, exactly. So, I experienced that people's power noong umalis na yung family sa Malacanang. Kasi nasa puno ako noon. Kasi yung Holy Spirit, andito lang, malapit na yung pinakadulo ng andun kita na yung mga tao doon sa Malacanang. So, it was an overwhelming experience, lalo na puro tangke na hinahan Grabe, doon. diba? Yeah. Nakakatakot yun. So, that's a beautiful thing about that people's power. Pero yung pag-trash nila sa Malacanang, yun yung mga hindi ko gusto. Dahil kasi, para bang, who are you hurting? It's not that family that you're angry at, that you're hurting. You're actually hurting the whole history kung itatrash nila yung ganoon. So, Tama. but the whole scenario, yung makita mo yung soldiers and the priests, the nuns, at yung other people who are really holding each other's hand, that's the beautiful scenario na I hope nakita ng mga anak ko din at because it will gonna make you think back that ito yung humanity na sana everyone could really experience. Oo. Yeah. So, anyway, going back doon sa So, nandun na tayo. Malapit na matapos. malapit na. Oo, matapos medyo yun eh. nag-segue lang tayo. So, nag-apply ako noon kay Bobby Novenario. Opo, nangyari? Up to now, alam mo, we're still in touch with each other. Nice. So, ngayon, sabi ko sa kanya, may may apprentice na ako. So, ang offer ko sa kanya, kahit hindi mo ko swelduhan, I just need an experience para pagka natapos ako ng college ko, may experience na ako. So, since pumayag siya, so hindi naman ako binibigyan ng allowance or wala akong sweldo noon. So, ginagawa ko, syempre, magkano lang naman allowance ko noon. Nagtitipid ako ng lakad sa jeep. So, yung dapat na full ride ng jeep, Lalakarin half yun? lang yan, lalakarin ko na lang. Grabe. So, there were even times na nakikita ko ni Bobby na dadaanan ako ng kotse niya, naglalakad ako. Hanggang siguro after 2 months, binibigyan na niya ako ng allowance. Oh, yun. Sabi niya sa akin, ayan, mag-jeep ka na ha. Kasi ayokong darating ka sa shop kung mabaho. Kasi syempre, Pawisan ka pawis. na. Oo. So, those are the beautiful memories. And palagi ko sinasabi yun kay Bobby. Now that I'm already here, na somehow, na-establish ko na yung sarili ko, I always look back to those people who trusted me. Kasi, yun palagi ko sinasabi sa mga anak ko na, don't forget to look back. Okay. Who are those people who help you? And one of those people who helped me, I hope makikita to ni Bobby Novenario. Share mo yung yung Yeah, talent. yeah. And Bobby was one of those first few people who trusted me. Dahil kasi, if he didn't give me that opportunity na mag-apprentice sa kanya, I didn't do much. Nag-assist lang ako. But I learned so much about yung kung paano sa fashion industry, kung paano doon sa side ng negosyo, gano'n. Ilang taon to? Ilang taon to? When was that? Siguro mga 1984, 83, ganyan. So, Mga ilang taon nagtrabaho sa kanya?
mga ano lang yon, mga 1.5 years. Dahil Okay kasi na, talagang, good experience. yes, na, yes. And talagang siya yung remind sa akin, yung studies mo, ha? He's very, very, yung parang, yung support niya sa akin to motivate me na wag mong kakalimutan yung studies mo, yung projects mo, yung ano. So, yung mga ganon, yung mga hindi ko makakalimutan. So, kung meron man kayong natutunan at naging parte ng success nyo ngayon sa kanya, i-share mo sa amin yung natutunan mo na kumbaga tumatak sa utak mo yun eh. Kasi, di ba, 1 year and a half, tapos, siyempre, sikat na fashion designer. Yes. So, kung mayroon kang natutunan doon sa 1 year and a half na pagtatrabaho sa kanya, at kumbaga naging parte yun ng success mo ngayon, ano yung kung Discipline. meron man? Okay. Discipline. Galing. Dahil kasi, Bobby was really a nice person on time na yun, pero meron siya yung and if I will look back right now on how I manage people, siguro part of that is how I learned from Bobby also. There is a gray line. Yeah. Na although you can be so nice to the people that you're working with, but you still have to keep that gray line para yung respect and that yung confidence with each other ba nandoon. Kasi sometimes if you become too close for comfort na Di ba? Hanggang sa mawawala na, makakalimutan na nung iba, ay boss ko yan. Di ba? Madalas naman, di ba? Parang tama. So, isang maaaring Isang ano yon, tapos and just the discipline. Dahil kasi napaka-meticuloso ni Bobby when it comes to work, design, and everything. Tsaka miski yung pagkadarating siya sa morning and everything. So, I was always on my toes to make sure that everything is fine according to his standards. So, yun yung talagang discipline. Kaya masasabi ko, I was disciplined by the best. Masasabi kong ganoon. Galing. I'm sure he'll really be proud of you. Yes. So, after nun, Dubai opportunity na agad o hindi pa? Hindi pa. Kasi di natapos ko na yung college. Opo. Tapos, si Bobby din naman nag-open up sa akin na, alam mo, you can put up your shop. So, ako naman din nag-take naman ako na Yeah. So, nung time na yon, ang daddy ko nasa Sharjah na, matagal ng OFW. Siguro mga 7 years na siyang nasa Sharjah noong time na yon, tapos na ako ng college. So, umutang ako sa kanya. Sabi ko, Daddy, pautang naman 20,000 pesos. Sabi niya, bakit? Magtatayo ako ng shop. So, nagtayo ako ng shop outside our subdivision in Antipolo. Okay. So, yung shop na yon, yun nga, isa lang mananahi ko. Tapos shop, yung dress shop, maghintay ng walk-in. Kaya lang niisip ko, walk-in, wala naman masyado. Hindi naman ako kilala. Oo. Tapos yung area, malaki. So sabi ko, ay, gagawin ko yung kalahati, parlor. Okay. Tapos pag hindi kumita naman, yung hairdresser ko naman, yung beautician ko, palagi nawawala. Kasi pagka yung nagsuservice sa labas. Opo. So ang ginawa ko, I took the course sa Wela pa noon. Nag-take ako ng course ng hairdressing, yung kulot-kulot, kasi noong time na yun, usap pa kulot. So nag-take din ako ng course na yon. Dahil kasi niisip ko, para pagka wala akong beautician, ako na lang. Double purpose. So anyway, those are the things. Pero at the end, hindi naman ako naging successful. Doon sa It business failed. na Oo, it failed. Dahil kasi, para bang wala hindi pa ako hinog, ni wala pa akong alam. Kaya nga in business, you need to really know the business. It's not because na, ay gusto ko to, passion ko tong You still have to know about paano ba pagpapalakad niyan, paano ba yun. Kasi nangyari sa akin noon, may kinita ko. Ay, halika na, bili na tayo ng ganito. Diba? So, yan yung parating yung sinasabi, diba? Sa business daw, ang pinakamagandang gawin. Kasi kung mayroon kang skill set, di ba? Kunyari, in your case, nasa fashion design ako, kung marunong ka maggupit, yun na yun. Pero, yung running the business is the other thing side of it. So, but then, the positive side naman, yung nag-start, di ba? Kasi usually daw, ang sinasabi, kapag nag-start ka sa business, the chances is malaki yung lumagapak. Hindi mag-succeed. Kaya ang sinasabi nila, rule number 1, wag mangutang daw which is, So, ang sinasabi nila ngayon, mag-invest. Kung mag-invest ka, kung nakapag-ipon ka, bago ka mag-invest, aralin mo muna kung ano yung gustong gawin mo. Pero hindi mo lahat itutodo yung pera pag naipon na. Kunyari, nakapag-ipon ka ng 100,000. Ang sabi daw, mas maganda,
kung mag-invest, first investment ever, 10% lang muna nun. Oo, para hindi lahat ng basta simula ka daw sa maliit, mas maganda. Pero ang importante, yung umpisahan mo, gusto mo at alam mo talaga. Alam talaga, oo. Yun, so kung ngayon, kung magsasuccess, kasi makikita mo naman yung progression, di ba? Oo. Saka mo ngayon dadagdagan yung investment. Oo. Pero kung sakali lalagapak, wala ka ng pang 90. Meron ka pang 90. 10 lang yun nawala. Oo. Hindi ka zero ka agad. So kung ikaw yung minatutunan, kung kayo po ay minatutunan, bukod dun sa obviously, di ba, sabi ko nga, dun sa pangungutang, hindi daw tama yung mangutang sa investment. Ay kayo po, kung ibabalik yung pagkakataon. Kung ibabalik ko, siguro, ngayon, prepared ako. Prepared ako. Dahil kasi, I have some yung ideas na on how to handle money, on how to really talk to other, kung ano man yung connection na kailangan mo for doing the business, at yung mga kailangan mong support system, gaya ng kung paano kumuha ng right na tao, at yung mga contingency plans mo. Kasi dapat may plan A, plan B ka dapat pagka may ginagawang ganyang plano So, it's a good learning experience. Kaya lang, ang number one pa din na natutunan ko in life, sometimes, if you really wanted to succeed, hindi naman po pwedeng one try lang yan Exactly. Dapat you have to keep on trying. What's important is that you have to keep on standing every time you fall down. So, siguro yun yung natutunan ko din. And gaya nung recently lang, nagkaroon ako ng problema sa tuhod. Talagang lagapak ako na talagang I was really disabled for how many months? Almost 2 months. But then, you have to find way of standing up. Ito, literal lang na ginagawa ko example na talagang noong time na yun, mag-CR, hindi ko makaya dahil kahit isang tuhod lang yun dahil kasi inoperahan. Kaya lang, cannot put pressure on that one. So, it affects my whole system. Pero, hindi naman po pwedeng ganun na lang. You cannot just sulk in a corner just because of that. So, I have to find way. Kaya, nagpaka-creative ako na, sige, yung dining chair, uunahin ko muna. Ano ba una ko itutukod o ganyan. So, it's the same way in life na kung lalagapak tayo in any plans that we'll be doing, whether it's business or love life or whatever, chances are there could be some failure. But failure is part of our learning Hindi pa natatapos ang laban. Exactly, Laban lang. exactly. What's important is that we have to keep on trying. Absolutely. We have to keep on moving. Okay. Na it's okay. Gaya nga sinasabi ko pagka ako may mga nakakausap, it's okay to cry. Yeah. But don't cry for too long. Kasi you just only have to release it. And then after that, shake it off. And then stand up again. Galing. Kaya sabi ko, there's always a good day. Oo. And we cannot even prevent the bad day. Ang dami. Ang laman ng mga sinasabi. Taba ng utak nyo. Ay, kasing size ko. Hindi, lahat ng sinasabi nyo ay talaga namang... siguro na lang dahil kasi ilang taon na ako. Nakakahiya naman kung wala akong pinagkatandaan, di ba? Grabe. And the experiences, siyempre, mga pinagdaanan nyo lahat yan. Exactly. And not only that, siguro ako lang kasi siguro I've been so sensitive about the things going on around me and people who are also around me. So, siguro para bang naging, growing up, naging ate ko ng a lot of people that I've been mingling with, naging tita ko of a lot of people, kahit yung mga kaklase ng mga anak ko growing up, nandoon, chika-chika. So, even up to now, para bang yung mom na, yung team ko, in my visual merchandising team, I have around 40 here in Dubai, tapos I have from other regions din. They're all calling me mom. Pero, para sa akin, it's not mom na M-A-A-M. For me, every time I hear them calling me mom, para sa akin parang M-O-M. Okay. And it's that's like how, a mommy. exactly. And that's the relationship that I want to build up. Dahil kasi once you have that kind of relationship, nawawala yung barrier. And I always wanted them to feel close to me, but not too close for comfort. Na guys, sinasabi ko, there will always be a gray line. I want them to feel that kind of relationship that I wanted to offer to them kasi hindi natin maiiwasan kung halimbawa sa trabaho, there could be some problems that they're encountering. I want to be of help. Even if I need to just listen, I will listen. Para lang medyo mabawasan yon. At the same time,
hindi maapektuhan ng trabaho. So that's how I would like to lead, and that's how I have been leading the team. Opo. Na the relationship should be there. Sometimes you have to set aside yung pagiging boss if you feel like the person that you're working with needs just an ear or just a hand to tell him it will be okay. Right. Just hold on, it will be okay. Ganun. Yeah. So, balikan natin doon sa negosyo, di ba? Yeah. So, first ever business, which is Yeah. nag-fail, which is pretty normal. 99% of businesses, Yes. isa lang yung pwedeng, 1% lang yung magsa-success, di ba? Yes, Sabi nila. yes. So, anyway, so after that business, opportunity to abroad na? Okay. Yes, So, yes. pag-usapan natin yung transition Dahil kasi na rin. nga, ang nangyari, Opo. since nalugi nga ako doon, di syempre, to save face, nakakahiya, Oo. nakita ko sa newspaper looking for a window display artist. Ginawa ko, nag-apply ako without even the knowledge of my parents. Ang daddy ko nandito sa Sharjah, mami ko, tsaka mga kapatid ko, hindi nila alam. So, nandito na sila. Nauna sila sa'yo. Hindi, ang daddy ko lang ang nandito. Okay. Ang mami ko tsaka mga kapatid ko nasa Pilipinas. Opo. Sila yung kasama ko. So, nag-apply ako without their knowledge. Okay. So, noong nakaschedule na yung flight ko, I remember that was January 25, 1988, book ng flight ko. Grabe, tagal na. December ko palang sinabi sa mami ko, Mami, pupunta ako ng Dubai. At that time, hindi pa kilala ang Dubai. Sabi ng mami ko, sige, kailan ang balik mo? Sabi ko, siguro mami, after 1 year. Sabi, ay, alayo naman nun, saan ba yun? Sabi ko, mami, in Dubai, malapit yun sa Sharjah, malapit sa daddy. Ay, naku, lintik kang bata. Galit na sa akin. So, sabi ko, wala na akong magagawa, nakabook na. Sabi ko, bahala ka, magagalit ang daddy mo. Ganyan. So, fast forward, andun na ako sa Dubai. Nagpasama ako sa PRO namin na hanapin yung bahay ng daddy ko sa Sharjah. So, katok ako sa daddy ko. Pagkita sa akin ng daddy ko, halika dito sa loob, hatak sa akin. Tapos noon, 3 days hindi niya ako pinalabas sa flat niya. Grabe. Tapos ilan taong ka binilan, nito nun? Mga ilan taong ka I was 21 years old that time. Talagang fresh Oo. grad. Pala, Oo, kung talagang, may experience kasi dun sa parang isang taon kalahati lang naman. Nag-aaral ka pa nun. Diba? Oo. Tapos dun sa trabaho mo, ilang months nagtagal yung business na yon? Siguro mga lang, less than a year. So, kumbaga talagang, Kasi wala ng PC oo, tapos, oo nga. Oo, wala ng PC eh. So, nagalit Kaya, si daddy dahil, Nagalit si daddy ko dahil kasi nandito ako sa UAE. Right. Kasi nung time na yon hindi pa talaga kilala yung Dubai. Ilan-ilan pa lang. So, ang impression nila is an Arab country, mahirap at medyo delikado sa babae. yeah. So, binilan ako ng ticket ng daddy ko. Pabalik? Pabalik na Pilipinas. Yes. Okay. And that's the time that I stood firm. Okay. Na, ayan, lesson number 1. You have to know what your purpose in life is. So, siguro at that time, that was the moment that I know exactly where I would like to take my life on. Okay. Kasi sabi ko sa daddy ko, no daddy, sabi ko ganoon, this is my life and this is my decision. I will stay. O di, nalabas ako for more than 6 months, hindi kami nag-uusap. Oo, tapos nakita naman niya sa Dubai Duty Free kasi ako pumasok noon. So, kasi meron ka ng job offer, di ba? Yes, meron na akong job. And tapos, nakita naman niya, maganda yung company, Dubai Duty Free. I was the display artist there. Tapos, mga international naman yung mga nahan doon. So, nakita niya maganda yung naging situation ko. Nagkabati din naman kami. So, after siyempre, hindi ka imbis na doon ka sa kanyang flat matutulog, nalipat ka pa sa ibang lugar. And nandun ako sa accommodation namin. May sariling May sarili kami accommodation sa Dubai. Kasi nasa Sharjah siya eh. Oo. Tapos hanggang sa after 2 years ko sa Dubai Duty Free, umalis na din ako doon. Kasi nung time na yon nag-asawa ako. Dito na kayo nakapag-asawa? Oo. Okay. Pero napangasawa ko, high school. Sweetheart. Hindi naman sweetheart. Parang, kasi barkada na kami noon, high school pa lang eh. Okay. Nagkita lang kami sa Dubai. Kaya kita mo destiny, no? Baka naman alam nyo nandito siya, kaya nyo sinundan. Hindi ako nauna eh. Maganda pa nga sa kwento namin. Meron isang restaurant dito, Golden Fork. Okay. Siguro by now naman, nakita mo naman kung paano ang voice modulation ko, no? So, I was just eating in that restaurant. It's a Filipino restaurant. So, maya-maya may tumapik sa akin, Rowena, ikaw ba yan? Pagkita ko siya, Henry, nandito ka din? Nagkagulatan na kami gano'n. Hanggang sa that moment, hindi na kami naghiwalay. Iyon na hanggang sa
kinasal na kami. Pero nung time na yon, civil wedding muna kami sa Abu Dhabi. Okay. So, maganda din yung storyang yun. Kaya sabi ko sa'yo, medyo hahaba to eh. And yung storyang yun, may part 2. yung storyang yun, you can just watch it in my YouTube channel. As it's already uploaded na. Hindi kasi ano yun eh, ginamit ko yung storyang yun in one of my speeches sa Toastmasters International, humorous speaking. So, kung ano yung story behind that, yung wedding namin, and yung first few years of our marriage, ganyan. So, it became a humorous topic ko. Oh, yan. May trailer na tayo. So, may ano na si Ma'am Lizeth. And you know what? Natatawa lang ako. I'm just using life experiences. And in 2014, when I did that humorous speaking thing, nanalo ko ng Middle East Championship with that material. Diba? Diba? Oh, diba? Nagka-award pa. Nagkaroon ng silbi yung kwento. Diba? Kumaga sa ano, hindi ba may kasabihan tayo, may pera sa basura. Ang sa akin, may pera sa kwento. Galing nun. Ang galing. Pero that's the thing, yung passion mo, the things that you enjoy doing, you'll never know what will gonna come within that passion. Totoo. So, yung buong pangarap mo, di ba? Kasi sabi ko nga, yung pinauwi ka ng tatay mo, hindi birong suwayin yung magulang. Pero in terms of yung gusto mo talagang gawin, sabi mo nga, bukod siguro sa makapag-asawa ng... So, ano yung pangarap niyo, ma'am? Ano yung baon niyo? Kasi, syempre, yung stepping stone lang yun, yung job offer na yun sa duty free. Hindi naman, sino ba mga ngarap? Diyan ako magre-retire sa duty. Walang ganon, di ba? Walang ganon. So, ano yung baon at kumbaga pati daddy mo, teka muna daddy, ipangarap ko na ito eh. Ano yung... Gusto ko talaga maging designer. Okay. Kasi nandun talaga yung linya ko eh, kung ba't nag-take ako ng fashion design, kung bakit fine arts ang kinuha ko, major in advertising. So, nasa design field talaga ang direction ko. Okay. Yun talaga ang track ko. So, and it was a great door that opened to me when I had this opportunity to work with Dubai Duty Free as window display artist. Yeah. So, noong nasa Dubai Duty Free ako, yun yung sinasabi ko na ang mentor ko doon si Tom Ellery. Okay. No, yun yung time na, yung first time akong pinadala noon sa UK to be trained under Tom Ellery. Ang galing. So, yun yung yun din yung mga yung backbone ng sa career ko. There's so much that I learned from him dahil kasi sinama pa niya ako noon sa isang shop na ginagawa niya, yung Thomas Good. So, it's a well-known store for all the porcelain, dinnerware, and everything. It's also in London, yeah. Galing. So, madami ako natutunan sa kanya. Because then, after ng Dubai Duty Free, I got an offer sa IKEA. Okay. That was the time na mag-open sila sa IKEA, 1990. Tagal na pala ng IKEA company, yan? Oo. Okay. So, nung nag-start ako sa IKEA, wala pa yung store. Planning stage pa lang. I see. So, ayan din, madami din ako natutunan. Yung first boss ko doon, si Chris Scott. Irish naman siya. Tapos yung boss ko in the department, sa Deco department, si Jan Landgraf, he's Norwegian. So, ang ganda ng start namin kasi we were about to open the store, the very first IKEA store in Dubai. Maliit pa lang siya, pilot store pa lang. Yeah. And then, Gulf War erupted. Yung invasion of Kuwait. Yan. So, 90s ba yan? It was in the 90s. It started in 89, the late part of 89. Okay. So, yung scheduled store opening namin in the 90s, it got disturbed dahil yung mga build-up team that's supposed to be coming from Sweden, hindi makapunta. Okay. Kasi nga, yung may travel ban yata nung time na yun eh. Basta there's a problem with traveling for the region. Opo. Kaya kami ang nag-build up ng first IKEA store. Galing, so, galing. yung mga asawa ng mga boss namin noon, I still remember Robert Rapture. He's an American director ng Alphatame during that time. Okay. Even his wife also came. The wife of Chris Scott came also na talagang may nananahe, meron nag-ano. Even yung bosses, yung mga boss namin yon. And I remember it was Robert Rapture who taught me paano magkabit ng chandelier. Yung mga negative at positive na wire na yan, siya nagturo sa akin. Grabe. Kaya it was a great experience. So, anong job role nito nung sa trabaho nito sa IKEA?
Ako ang isa sa mga decorator noong time na yon na nag-start. Magdi-display dun sa mga... Yes, yung magagawa ng mga setting, ganyan. Yung magde-decorate ng bawat rooms, ganyan. Galing. So, ako, yun yung start ko naman sa IKEA. And the foundation I had in yung sa paggagawa sa visual merchandising and decorating is from IKEA. Okay. Kasi nung nag-start na ako sa IKEA, every year yan may kick-off meeting sa Sweden. So, palagi akong pinapadala niyan. Tapos, may build-up din. So, parang training naming mga decorators. Pagka may mga build-up in other countries, ipapadala kami. Galing. So, yun yung ano. Pero, I'll tell you one experience I had. It was in Amsterdam. So, training namin. Binigyan ako isang room na part ng training ko. And you know what kind of room was given to me? What was it? Kitchen. Alam mo naman siguro ang mga products ng IKEA, everything is in a box. So sabi ko, paano ko gagawin yung kitchen? Sige, base cabinet, I can assemble that. Wall cabinet, I can assemble that. Paano ko ikakabit yun? And during the time nung nag-start ako sa IKEA, natutunan ko lahat yung mga yung mga power tools, drills, lahat ng mga natutunan ko lahat yan. Pero ang problema ko nung time na yon, paano ko ikakabit ang wall cabinet mag-isa ko? Ginagawa ko, dahil kasi kanya-kanya kaming room nakikisilip ako doon sa kapitbahay ko na gumagawa din ng kitchen. Yung iba ladder ginagamit para nakigaya din ako. Pwede ladder. Talagang, the beauty of that one, magiging para kang MacGyver. You'll use whatever you have. Survival ba? Tama. At saka yung interest na talagang matutunan paano ko gagawa ito. Yes, yung task ko exactly. Ngayon. Kailangan mo yung mangyari. Oo, kailangan mangyari. Hindi po pwede, hindi ko kaya. So, siguro yun yung natutunan ko, yung lahat ng experience ko. That's why I am really so motivated to share all this type of stories. Kasi ito yung mga learning phases ko Ito yung nagpalakas sa akin, ito yung nagbigay sa akin ng kumpiyansa sa sarili, and ito din yung nagbibigay sa akin ng reason to keep on moving on. Totoo. Kasi every time I feel so low, I just look back on, paano ko nga ba inumpisahan yun nung ako mag-isa binigyan ng ganitong project? Paano ko pa ginawa? Because it motivates your own self also. Totoo. Kasi there will be a lot of times in our lives wherein we will feel down and there will be nobody around us. We cannot always rely on other people to motivate us. We can only rely on ourselves to motivate ourselves first. Diba? So, yun lang natutunan ko sa sarili ko. So, okay. So, ilang taon ka tumagal sa IKEA? Siguro mga nasa 7 years ako noon sa IKEA. Hanggang sa nag-move na kami sa bigger store, sa sa Deira City Center noon, ganyan. Tapos after noon, yung si Thomas Lundgren, yung owner ng The One, he knew me from the time of IKEA kasi from IKEA din siya. So, yun, kinuha niya ako to do the store in The One. So, nag-build up ako doon, ganyan. Tapos, by year before the millennium thing, Dubai Duty Free called me up again. Kasi mag-open sila ng panibagong terminal. Okay. So, they called me in again. Tapos, nung time na yon, nagto-Toastmasters na ako. But I have to stay there only for 1 year lang kasi nabuntis ako for my youngest daughter. Okay. So, sabi ko magre-resign na ako doon kasi ang layo na nilalakad ko Tsaka ang daming mga x-rays na dinadaanan ko. So, nag-resign ako noong time na yan. But in between those years, from the time na natapos ako sa IKEA and then before joining The One, Okay. I had cancer. Oh, no. Yeah, I had cancer. So, that time, that was in year 1995. Okay. So, I already have 2 kids that time, And maganda tong storyang to. Ito din yung storya na nagpanalo sa akin for the Toastmasters. Okay. Kaya ngayon sinasabi ko, di ba, before, why I made it to the Toastmasters semifinals in the World Championship. It's not because of how I speak. I don't have the best diction. I don't have the perfect grammar. But I have the story. Okay. So, yun yung palagi ko sinasabi na communication is not about yung maging magaling ka mag-English. Communication is about sending a good message to the other people you're talking to. So, sabi ko, siguro
yun yung ipagmamalaki ko. I have so many stories. And in the stories that I have and I tell to other people, I always make sure I always have a message. So, yung nung time na yung nagka-cancer ako, I already have 2 children that time. Tapos, parang, kasi nung time na yun, umaangat ako sa career ko eh. Yeah. Talagang, Peak ka. oo, nasa peak ako nung Dire-diretso time na diba? yun, oo. Pero sometimes, tatapikin ka pala, no? Tatapikin ka pala na, and then, that was yung crossroad ko nung time na yun. Na, hindi naman ako, iniisip ko na, I even questioned why. Yeah. Actually, that's the first title noong speech ng mga sinusulat ko na, Why Me? Yun yung dahil kasi talagang pagka dumating ka sa mga ganoong situation, parang isipin mo, bakit ako? Wala naman akong ginawang masama or I'm not being perfect, pero palagi masasabi, ba't ako? Yeah. Pero nung time na yon, it has been a big revelation na hindi ko alam kung magme-mention ako. I'm not really religious. Yeah. So, but nung time na yon, night before my operation, hindi ako Bible reader, ang Bible reader husband ko. Okay. Pero nung time na yon na inaanpak ko na yung things ko, night before my operation, I found this red Bible in my bag. Tapos, na-remember ko lang, nung time na yon na palagi ako nag-skip sa theology class ko, nung college ako. Pero sinasabi nila, if you wanted to converse with God, ask question, and then scan the Bible, and then the first, yan. So anyway, I had that conversation and so on. And then, basta yung na-point ko doon is about the story of a leper that he just believed and he was healed. Okay. Yeah. So parang, I don't know to touch the topic more on that religion, pero that gave me parang a reminder na, where was my faith all along? It's not about faith, hindi lang faith sa God, but faith on what you're doing, faith on everything that you wanted. So, parang kinwestiyon ko din yung sarili ko ng time na yon. Am I ready to die? Parang yun yung inaano ko, have I done enough in my life to face my Creator? How old are you then? I think I was in my late 20s. Okay. I But was you in have 2 kids already, oo, right? 2 kids na, oo. They were just 4 and 5 years old that time. Kaya nga, ang ano ko noon, yung prayers ko noon na, yung kasi nung time na yun yung nag-look back ako. Have I done enough in my life that I am ready to face my Creator? Yun yung ano ko. Tapos, iniisip ko na, hindi pa. Yung parang naisip ko na, oo nga, parang meron pa akong hindi nagawa na ayos. Meron pa akong mga gusto pang gawin. Saka dalawang ng anak, maliit pa. Oo, maliit pa. Kaya nga sabi ko, how am I supposed to tell my children that mommy have cancer, mommy might die, ganyan. So, yun yung time na minsan iiyak ako sa toilet, pasok lang ako sa toilet. Yeah. Pero nung time na yon, ang prayers ko lang is not for me anymore. Prayers ko for those 2 little kids. Sabi ko, they still need mommy. Yeah. Kaya nung time na yun, sabi ko, I'm willing to give up everything. I'm Pagalingin willing, mo lang ako. oo. It's not even to pagalingin, just give me another chance. So, yun yung prayers ko noon. Then somehow, during that night, I felt relaxed. Tapos yung operation ko, it went well. Hanggang sa noong inano ng doctor na, You clear? Clear ako, oo. Really? And they cannot even find the cancer cells. Oo. So this is just a tumor somewhere? Or? It was a tumor in my ovary. Okay. Tapos 3 hospitals in Dubai confirmed that. Okay. Kaya they cannot even find any explanation. Hanggang sasabi nila, chocolate cyst daw. Sabi ko, I don't even want any explanation. I just only believe that that's all that matters. Yeah, so when they diagnose it, kasi di ba, possible. Pero na-confirm kasi biopsy. Confirm, oo. Anong stages Kahit yung early stage pa naman, stage 2, oo. Okay. Tsaka yung CA125 ko, ang taas, kaya nga emergency surgery ginawa sa akin. Grabe. Tapos hanggang sa noong time na yon, tinawagan pa nila yung other hospitals, pinakita ko yung mga diagnosis and everything, confirming. So, hanggang sa ini-study nilang mabuti, sabi ko, Doc, sabi ko ganon, it's okay. Okay, it's okay. I don't need any further explanation. Pero ang sabi nila sa akin, I will not have any other baby na. Dahil kasi yung both ovaries ko, syempre, dahil hinahanap nila cancer cells, both ovaries were damaged. Dalawa pa lang yung cage mo? Dalawa pa lang. Sabi ko, that's fine. I have kids na naman. That's fine. Yeah.
But you know what? After 5 years, Nagkaroon ka ulit na isa pa. nagbuntis ako. Di ba? Kaya nga nag-resign ako kaagad nun sa duty free dahil sabi ko, this is my miracle baby. I only asked for another chance in life pero I was given another life. Okay. So, would you consider that as the biggest ever challenge Yes. in your Yes. sa buong buhay mo? Diba? Yes, yes. So, ano yung tangin mo na nakatulong bukod sa pagdadasal? Kasi dapat, di ba, sinasabi nila yung maging positibo ka, nagagaling ka. Ikaw lang yung magsasabi nun. Pero di ba, ang daling sabihin, kahit lagnat nga lang o sakit lang ulo, hindi, mawawala rin yan. O gagaling din ako. Ikaw, ano sa tingin mo yung, kumbaga, very positive yung result, which is great, di ba? Thank goodness, I think it's, diba? Gaya na sabi ko, it's about faith. Faith, not just only faith in the religion that you're in, but faith in yourself also, and faith on what's ahead of you. Yeah. Dahil kasi once you have that clarity in your mind, your whole body system will follow Kasi parang, ewan ko this is just only my belief, na minsan yung tension natin in life, it's just giving so much pressure in our own body, in our system Kaya siguro, once we have that clarity in our mind, the heart will be clear, everything else will be following also. Siguro, I don't even have any scientific or any evidence at all. Pero, I just only believe now once you have faith in whatever you do, once you have faith on the people that you love, the people that you're trusting, have faith on those and everything will be going on well. Yeah. Kasi at the end of the day, parang, di ba, yun lang kasi pag ikaw yung pasyente, di ba, kasi masyadong negative yung iba. Yes, di ba, yes. Pero, di ba, so kung may masishare tayo ngayon, maaaring may makakapanood na may same situation. Who knows, di ba, may tatlo akong audience ngayon, di ba? Tatlo naman yung audience ko. Hindi naman. Dahil yung audience. Diba, o sakali may makakapanood, baka makatulong lang. Kasi, di ba, so, siyempre, imbis na maging lugmok, sabi mo nga, ikaw yung tipong taong very positive. At saka yung energy mo, nararamdaman ko talaga, sobrang lakas. Ano tingin so, di ba, bukod sa pagdadasal, ano yung iniisip nyo para, kumbaga, makatulong? Kasi yun nga para matulungan mo yung sarili mo, ikaw din lang yun Alam mo, na-realize ko nung time na yon. Sometimes, pagka meron tayong ganoong sakit o lalo na yung pagka-cancer, there are some people who will even conceal it by themselves lang. Yeah. Dahil siguro iniisip nila ayaw nila makaistorbo sa iba or ayaw nila kaawaan sila. Yeah. Pero it's very important that we have support system Okay. Dapat meron you have to trust people around you para kahit papano magsabi ka man lang what's the emotion that you're having during that time. Kaysa sarilinin mo, exactly. Diba? So, sino na pinagsabihan nyo? Noong time na yon, syempre, husband ko nandoon noong time na yon. Tapos, I have friends also who are coming over. Pero noong time na yon, para bang ang kinakausap ko palagi noon sarili ko. No? Dahil kasi once you are all alone, kasi nga nung time na yon, hindi pa uso yung ganyang counseling, hindi pa yung uso nung may support system or merong mga ibang organization helping out certain causes, ganyan. Hindi gaya ngayon, merong support system for those who are going through cancer, those who are going through diabetes and everything. Ang daming mga ganyan. During that time, wala. So, noong time na yon, para bang nahihiya naman ako na may istorbohin. So, ganun yung feeling ko noong time na yon. Yeah. Until I found a way, gaya nga sinasabi ko, we have to be creative and find our own way to stand up. So, the only way that I was able to really talk or release ko ano man yung nararamdaman ko is talk to my own self. Nasa toilet ako, kausapin ko yung sarili ko, ano na pwedeng mangyari ngayon, Rowena, ano na ba? So, yun yung that's my way of releasing. Pero, for those who are going through certain situations like that, I would advise, open up. Dahil kasi you'll never know kung sino yung mas makakatulong sa inyo. Na hindi ko naman sinasabing basta faith lang okay na. Hindi. Faith on those people who are surrounding you. Because have trust in them because hindi mo malalaman kung sino yung talagang andoon yung best intention for you para matulungan ka. Totoo, diba? Kaya kung hindi mo i-open up yung door mo,
nobody else can enter you to help you out. Galing. Yeah. Galing. Sobrang galing. So, okay. So, gumaling na si ma'am. Yes. Fast forward tayo ng konti kasi yung oras yung kalaban natin ng Yun nga. Oo nga. Kaya nga sabi ko sa iyo, basta pasalataan mo lang Okay. ako eh. So, yung pangarap mong gustong gawin, nagawa mo na. Yes. In terms of business, paano, nagkaroon ba ng negosyo sa Dubai? Yes, nagkaroon ako ng negosyo. Meron Okay. ako noong pangalan niya WARF. Okay. WARF is an acronym for We Are Happy and Really Funny. Okay. So, dahil kasi nga, maloko ko, hilig na hilig ko, nagko-collect ng mga kung ano ng funny quotes and everything, or if I find something funny, I'll write down something, ganyan. So, yung start ko noon, I started with button badges, t-shirts, and everything, stickers, ganyan. Hanggang sa nag-member ako sa Artisans of the Emirates. Okay. Tapos hanggang sa, nagkaroon na ako ng full merchandise. Ang dami ko ng merchandise noon. And then, nagsusupply na ako noon sa mga ibang stores. So, nag-stop lang ako noon, but I still have it. Kung magkasana, parang nakapark lang siya. Nag-stop lang ako noon dahil kasi I don't have the enough logistics dahil kasi Inok noon nasusupplyan ko na noon eh. Ang dami na noong branches na kailangan ko supplyan and I don't have the right manpower for distributing all the merchandise in all those branches. So, pinark ko na muna yon. Dahil kasi I again went on for, working with another company. So, pinili mo so kung mag-side hustle sana lang yun, after na gumaling ka sa sakit. Yes, oo. So, nagsimula ng maliit. At least ito, hindi na inutang. Siguro may naipon ka na. Oo. Dahil kasi I started with small merchandise muna. Hanggang sa when it earns, doon na lang ako nag-expand. So, kumbaga natuto na doon yes, sa first talaga experience. sinabi mo. Dahil kasi mahirap yung merchandise mo, utang, para bang paano mo pa iikutin. So, yun yung natutunan ko din kahit pa paano from that first failure that I had. Okay, so balik sa corporate world. Tapos nag-business ulit, hindi na? Right now, hindi. Oo. Okay. So, ano pang pangarap ni Ma'am Rowena? So, ngayon pangarap ko, because I am already at my retiring age, pangarap ko is to inspire people. Okay. I wanted to keep on talking. Okay. But not just only talking nonsense. So, I wanted to, make sense. Yeah. At least, I wanted that last few years pa, kung hanggang kailan pa ako, I wanted to be more meaningful. How old are you? I'm now 59. Si Enrile umabot ng 100. Oo nga, oo. Doon tayo dapat mag-aim ng target, di ba? But sometimes isipin mo, even if I aim for 100, kung hindi na maintindihan yung sinasabi ko, hindi na ako makatawa ng ayos. What for? I don't aim for I just wanted a more meaningful. More meaningful and more purposeful. Para kahit papano, masasabi, it's worth living talaga. Sarap. And ang sarap lang. I mean, ako naman, hindi pa naman ganun ka, di ba? Pero this is what we're doing eh. It's very aligned with, sa akin, more on focus lang ako dun sa mga kababayan ting OFW. But then, this is to uplift and inspire Filipino people na sana, di ba, magnegosyo at may inspire dun sa mga nakakausap natin. At possible pala. Yes. And hopefully in the next second or third generation, pupunta ako ng Dubai. Anong gagawin mo ron? Magninegosyo. Oo, diba? ang sarap. Diba? Oo. So, pero ngayon, I don't aspire of having negosyo. Basta ang gusto ko lang, I wanted to be able to sustain myself. Kasi yan pa yung isang para bang gusto kong i-send out na message. Paano ko ba i-describe? Usually, hindi ba yan sasabihin yung ibang mga magulang, ay, napagtapos ko na naman yung mga anak ko, sila na bahala sa akin sa pagtanda ko. Yeah. So, para sa akin, ang gusto ko lang iparating, i-share doon sa mga willing lang namang makinig, na minsan sa pagtanda natin, hindi naman yan dapat mag-slow down tayo eh. Madami tayong pwede pang magawa. And that's the kind of advocacy that I wanted to start. Kaya nga nag-start ako ng podcast ko. Dahil para sa akin, parang iniisip ko na, sige, mga anak ko magtatapos na. Pero para bang nahihiya naman ako na sabihin ko, bahala na kayo sa akin ha, magre-retire na ako. Dahil kasi hindi sila yung pension plan ko. Opo, totoo naman. So para bang
I wanted to give my children yung something that they can be proud of na, Absolutely. ay, ang mami ko may ginagawa pang makabuluhan. Totoo, diba? Oo. Kasi legacy is something that, diba, it's never gonna be too late. Exactly. Whatever age you are. Exactly. Diba? 65 nga yung ano. And my ambition right now is to be like you. What you're doing right now. Thank you. Kami 7 months pa lang, ma'am. Nagkakaumpisa pa lang. See, oo. Diba? So, but then, sa akin naman talagang, yun lang yung isang, gusto nating maihatid. Sabi ko nga, diba? Ako nga, hindi pa sanay masyado sa camera, kaya hindi ko na lang sila panapansin muna. Yung camera, hindi muna. Kasi ako, I'm profession ko ay isang videographer. So, sa likod ako ng camera. So, diba? Okay, So, okay. but then, I'm just doing it for the sake of, so, pali, tama yung sinasabi niyo. May shine yung ginagawa natin. Diba? Mas okay. Pero so, yung direction mo is to at least inspire people, di ba? Yeah, Exactly. and uplift Filipinos. And yun nga, kasi ang daming toxic sa internet ngayon eh. Yes, So, gumawa tayo ng something ng content, ay, nakapulutan sana ng aral, di ba? Yes, oo. At makapag-inspirasyon. At sa atin, may pwede pa pala. O kung kayo nga, di ba? Sabi niyo nga, podcast, di ba? So, it's never too late to do something good, di ba? Exactly. O ngayon, eto ngayon, kung pwede na tayo magpunta dyan sa pagpa-podcast na yan. People at my age, hindi ko naman lalahatin dahil kasi marami dyan talagang techie. Pero there will be some people at my age right now who will surrender with technology right now. Kasi talaga sa totoo lang nakakalito na. Nakakalito na. Parang ang hirap ng sabayan. Totoo. Ang hirap ng sabayan. So, I myself had gone into that phase wherein, ay nako, kalokohan naman yan. Ang dami, may bago na naman. Di ko pa nga natatapos tong Photoshop, may iba pang bago pa pala. So, ang dami, ang bilis niya. Totoo. So I reached that stage also na nagsusurrender din ako to learn about technology. Dahil kasi niisip ko, ay, sige na, sa inyo na lang mga bata yan, matanda na ako. So, umabot ako doon sa ganong stage. But then, I realized na, hindi eh. Dapat makipagsabayan din tayo. Even hindi ganun sa mismong speed nila, pero kailangan matutunan din natin. Yun ang mahalaga. Di ba? Na parang pag hindi mo alam at gusto mong gawin, madaling matutunan eh. Exactly. It's a question of just taking action. So, hindi ko alam to, aralin ko to. Yes. Lahat naman ako nga hindi marunong gumawa ng website dati. Di ba? Nakagawa ng website. Depende rin pala. And that's also another thing na pinagdaanan ko din. Dahil kasi, I cannot rely, although ang mga anak ko nandun din sila sa design field and everything, I could easily ask my son na, uy, gawan mo nga ako ng website. O tapos yung anak kong babae, pwedeng sabihin ko, uy, i-design mo nga ako ng ganito, ganyan. Pero, dahil nga inaabot ako ng hiya, syempre, iniisip ko, I need to show them that mommy can also do. O, natutunan ko paano gumawa ng website. At saka ngayon, sa tingin ko, ang kagandahan naman ng technologies ngayon, di ba? Parang available na online lahat. Kung ano yung gusto mong matutunan. Yes, It's a question of, are you willing? Exactly, Are you willing? to learn, Oo, diba? are you willing to learn? Yung isasubmit mo ba yung sarili mo? Minsan kasi ego is the problem. Yeah, that's another thing. Have you diba? read that book? Not yet. Yeah, that's a good book. Yeah, ego is the problem. Minsan, a lot of our decisions in life ay hold up because of our ego. Na, pero if we will let go of that one, ay nako, hindi nyo lang alam how much more you can really take in. Di ba? Yeah, oo. So, speaking of things, like I said, I really wanted to, di ba, may podcast ka naman, baka magis tayo. Oo nga. So anyway, ma'am, ganito na lang. So, kung mayroon kang mensahe o gustong pasalamatan, kasi yung oras yung gusto natin, ang sarap magkwentuhan talaga lalo ikaw, podcaster. Ayoko naman, chismoso rin. Actually, maganda lang pakinggan yung podcaster, pero para sa akin, Marites. Di ba? So ma'am, I'll give you a chance to kung may gusto kang mang pasalamatan, pamilya or kaibigan. This is your chance. First of all, napapasalamatan ko, I think it will be my children. Kasi they put up with mommy sa kalokohan, katarayan, and everything, all the ups and downs ng pag-ugali and transition ni mommy. Dahil kasi, syempre, growing up, I'm sure, siguro hate din nila ako. Dahil syempre, palaging pinapagalitan sila and everything. But you know what? Ngayon na malalaki na sila, we became closer. And then, ang parenthood naman kasi, wala naman yung manual eh. Yeah. Trial and error din yan. Wala naman nagtuturo niyan kung paano. So, I am not a perfect mom
for my children. Pero the only thing that I can say right now is that the mom is evolving. Yeah. So I'm learning from the mistakes I had, and I'm trying to be a better mom na hanggang sa pagtanda ko, I am so conscious na kung ano man ang gagawin ko, ayokong ikakahiya ako ng mga anak ko. Ang ganda nun. So, yun na lang yung para bang yung benchmark ko eh. I have to make sure na kung ano man yung gagawin ko is something for my children to be proud of. Yes. Ang galing. Yeah. Ang ganda nun. Kaya, yun. Mensahe dun sa ating mga kababayan, baka sakali, lugmok, o kaya may hirap na OFW, nasan man sila ngayon. Ang problema, hindi mawawala yan eh. Problema, palagi nahandyan yan. Ang gusto ko lang sabihin sa lahat tayo pare-pareho may problema. Maging mayaman man yan, maging successful man yan, lahat may kanya-kanyang problema. Meron lang kanya-kanyang way ang bawat isa ng pag-handle ng problema. Kaya, hindi mo dapat sabihin na bakit ako na lang. Gaya nung una akong na-detect ng cancer. Para bang sinabi ko, why me? Ngayon, alam mo, if I look back on that question, sinabi ko, why not? Diba? Why not? Because sometimes, life will put you in that situation na mapapaisip ka. Alam mo yung lines ko noong time na yon na we don't need to wait till we experience the fear of dying. Because we should fear what's dying inside us while we are still living. Ang ganda. Grabe. So, yun yung mga pwede kong i-share na sometimes tayo yung pumapatay sa sarili natin because of how we handle problems. Galing. Pero how can we, and there's also no manual Yeah. Paano mag-handle ng problem, but there are people around us. Kaya nga sabi ko, open your door to the right people who have the right intention para makatulong. Wow, yun lang. Ang galing. So, yun lang ang masasabi ko. Napakahusay. Talaga naman lahat ng pinakawalan yung salita, mga advices and tips is talagang sa akin. Ang dami ko natutunan sa inyo. Sana. 100%. 100%. Ang dami ko natutunan sa inyo. Talaga namang, I'm sure yung mga audience natin ay ang daming matututunan. So ngayon, gusto ko na lang imbitahan mo na kung sa business man yung kung ano yung ginagawa nyo pang iba. This is your time to pitch for whatever you're doing in highlights and then that's your chance. Yeah. Right now, hindi naman ako mag-pitch in para sa business. So, I have a lot of monkey business. Surrounded with monkeys. Pero ang mas gusto ko, kung pwede nila akong sasamahan sa podcast ko, it's going to be fun. Ang pagpa-podcast ko is more to relate on some experiences I have in life. Pero I always make sure there's a learning behind that. Kasi mas masarap yung ganong kwentuhan lang eh. Hindi ako yung taong magpe-preach because I'm not really a preacher, I'm not really a life coach or something. Hindi ko i-claim yan. I'm just a woman who reached 59 years old with lessons learned and wisdoms that wanted to share. So, yun lang ang aking purpose in life right now. That's why I put up this podcast, Raw. Saan mahanap na yan? Alam mo yung meaning ng raw ko? R-A-W. Okay, hilaw. Hilaw. Because it was derived from my name, Rowena. Hindi lutok, diba? Okay, hirap na hirap ako niyan ng pag-isip, anong brand? Dahil sabi nila, anong niche mo, anong brand mo? Di sabi ko, raw na lang. And raw stands for real, authentic, and worthy. Galing. Kasi nga, sabi ko nga, we don't need to pretend. We don't need to chase trend para makiuso, maging okay tayo. And for so long, alam mo, ayaw kong haharap sa camera, ayaw kong magpuput ng face ko sa Facebook. Dahil iniisip ko, ang mga chicks ko sumusobra sa angle ng camera. Ang double chin ko, they keep on multiplying. Ang kilay ko, kahit ipabotox, kung saan nagpupunta. I just wanted to show myself, my real self. Galing. Yeah. So, yun yung reason kung bakit I came up with that name, Raw. Okay. Because sometimes, ang dami nating mga conditions. Okay. Why? For what? Tama. Because, pumapantay tayo doon sa gusto natin, wala silang masabi. We are so conscious of so many things. Okay. Gaya nga na sinasabi ni Gary V, yung Gary Vaynerchuk, yung accidental mentor ko. Siya yung sinasabi,
Who cares about what other people say? Who cares what they will think? Who cares? Just keep on doing what you love doing. Sometime last year, nag-start ako sa YouTube. Very conscious ako, ay, wala pang nanonood. Ay, ilan pa lang ang viewers ko. Wala pa akong follower. I was so conscious like that. Pero ngayon sa podcast ko, hindi. As soon as I finish one script, magre-record ako, nag-batch recording na ako sa studio. May 9 episodes na ako sa podcast ko. Galing. And I don't even care kung may manood or what. You know what I care about? I document my life. So, It's like a diary, Oh, diba? it's like a diary, yung journal ko na if they want to watch me, it will be my honor. Absolutely. If they wanted to follow me, thank you so much. Yeah. Pero para sa akin, my experiences in life, that's what I'm trying to document right now. Galing. So, anong channel sa YouTube lang pa? Na-invite mo It's natin? Raw with Rowena. R-A-W with Rowena. And then Galing. Facebook page ko, Rowena Nidwasa. Grabe. Ganun lang. Galing. Pagka nakita niyo tong bilog na mukhang yan. Yun nga sinasabi, di ba? We're so conscious about the right angle. Wala sa akin, left, right angle. Wala. Bilog pa din. Let that be my identity. Ang galing nyo. Napatawa niya ako ng Okay, at least, nako. ako tawa ngayon, at least tawa. Kasi nung Oo. isang araw, medyo emotional tayo dito ng konti. Ay, Alam mo? ganoon ba? Pero at least Oo. nakabawi ng konti. Sa lakas naman Sige, ng... sana nga. Diba? What's more important is that in life, kailangan natin ng tawa. Tama. Oo. Yun, di ba? Kasi hindi naman po pwedeng, sige, minsan kasi ipapark mo muna yung emotional part ng buhay mo. Tapos we have to learn At saka from... kahit may problema, tawa lang muna. Oo, di ba? oo. Pero sarap, ang dami Pero- kong natutunan. Ay, sa'yo din, madami ako natutunan. And Okay. gaya ng sinasabi ko sa'yo, I'm looking up for what you're doing right now. Thank you Yan so yung much. ambition ko. Makakarating ka doon. To reach Yes, out also and absolutely. inspire. Thank you, ma'am. Oo. And no, thank you It's- for what you're doing also, yung ginagawa niyong team. Dahil kasi, things like this, kailangan to ng mga kababayan natin. Oo. So, nakakatuwa at nakaka-proud. I'm just kind of overwhelmed. Parang, salamat. Thank you, ma'am. Okay, maraming salamat po ulit sa panunood at sa time. At alam ko, talagang ako mismo, ang dami ko natutunan. So, kung kayo po ay na-inspire at may natutunan sa episode na to, pakishare naman po yung video para mas marami pang makapanood. Maraming salamat po at hanggang sa muli. There you go.